Hello mga kababayan. At ito na naman po si Tito's Random World. Magbabalik ko sa inyo mga kaibigan. Ewan ko kung saan tayo ngayon sa sulok ng Pilipinas, parte ng Pilipinas. Pero ako po, andito po ako ngayon sa Bicol, sa Camarines, nagbabakasyon. Dumating pa ako kahapon pa. Grabe ang ulan dito mga kababayan. Mula nung dumating ako hanggang ngayon, walang hinto yung ulan. Dumating ako rito madaling araw kahapon, maulan na hanggang ngayon. So, I expect na maraming lugar dito sa Bicol na tinatamaan ng ulan na ito, na malakas na ulan, ay sigurado babahain na naman ito. Bakit kaya dito pag alis ko sa Manila nung isang araw ay walang ulan sa Manila? Pagdating dito, lakas ng ulan dito sa Bicol. Okay? So, sana lang po na hindi masyadong mag-cause ito ng baha dito sa ilang lugar dito sa Bicol. But anyway, mga kaibigan, bago ko mag-umpisa sa pagbablog na ito, gusto ko pong muna sa inyo mangumusta sa mga kasamahan ko mga OFW, saan man kayong parte ng mundo. Kumusta po tayong lahat? At sa aking mga followers dito sa YouTube channel na ito, ang Tito's Random World, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa aking channel. Mga kababayan, actually, may topic akong importante ngayon dahil nga, actually, ito yung araw na busy siguro mga tao ngayon, lalo na yung grupo ng Iglesia ni Cristo, dahil alam natin bukas, mayroon silang malaking pagtitipon, peace rally dyan sa Manila. At medyo nagulat ako, hindi hinarang hindi yung what is this, yung location na kanilang pagdadaosan ay hindi nilagyan ng mga truck. Katulad ng ginawa sa EDSA na pag may schedule ng rally, lalagyan papalibutan mga truck. Siguro hindi nila kaya gawin yun sa Iglesia ni Cristo. But anyway, mga kababayan, ito po kung pag-uusapan natin ay tungkol sa ICC. Pag sinabing ICC, alam naman nyo po natin yun na pag sinabing ICC, nakakonekta kagad, ang naisip natin kagad yung mga Duterte. Dahil alam naman po natin mula pa sa simula, ang mga Duterte ay gustong pabagsakin. At isa ito siguro, aking lang opinion, na itong ICC ay isa po itong paraan nila na para papanugutin daw si Pangulong Duterte sa mga tungkol sa war on drugs. Na actually, yung AJK, ibabalik ko lang yung AJK, bibigay lang ko ng opinion bilang isang Pilipino, ang AJK, bakit nakafocus lang sila kay Pangulong Duterte? Bakit ito si Paduano? Di ba? Si Congressman Paduano. Sabi nga dyan sa social media, isa daw itong original na ng AJK. Di ba? Ang dami daw itong mga grupo ni Congressman Paduano nung sila nasa konektado pa sa makakaliwa na grupo sa ABB, di ba? So, nabasa ko lang ito Nabasa ko lang ito. Hindi ito galing sa akin na opinion. Ito nabasa ko na ito pala yung original na AJK. Sila Paduano. Dapat iimbestigan din ito. Dahil nga, alam naman natin po ito na dapat magre-react tayo rito dahil selective po. Dinadahilan ng AJK pero selective ang investigation. Nakafocus lang sila dito sa mga Duterte. But anyway, alam niyo itong AJK, ito yung ang malakas nito palagi na bukang bibig ni Trillanes, di ba? Si Trillanes, 2016 pa, grupo nila Trillanes, nila Dilema, 2016 pa, bukang bibig ng ICC mag-iimbestiga sa Pilipinas, huhulihin si Duterte, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ano na ngayon, 2024, 9 years na puro ICC, so walang nangyayari, panahon pa na nakaupo si Laila de Lima, sabi nga, yung pinaka-ma-influensyang posisyon sa ating gobyerno, pero wala siyang nagawa. So, itong ICC, ginawa nila itong medyo may aso kasi kami dito, kakahol. Pasensya na kayo mga kaibigan dahil medyo maingay yung background dahil ang lakas ng ulan, maingay yung yero. At the same time, yung aso, may bantay kasi kami rito Ngayon, ito po yung ICC mga kaibigan. Kung naalala nyo, sabi ni Trillanes, na parang sa ngayon, decidido na talaga ako na hindi na ako maniniwala sa pinagsasabi niya. Dahil ang sabi niya noon, September daw, last year, huhulihin na si Duterte. Si Pangulong Duterte, magbababa man ng warrant of arrest galing sa ICC. So, ano ang buwan na ngayon, mga kaibigan? January na, magpi-February na naman. Wala naman yung ICC na yan. Pero ito yung may bagong update, Itong si Matubato ba yun? Matubato. Tama ba? Matubato. So,
Ito yung naalala ko sa investigasyon na ngayon, parang bakit naman nila ito binibigyan ng halaga na mayroon ako nabasa sa news na wala na daw din sa dito sa ating bansa, nakalabas na daw at hawak na ito ng ICC. So lumalabas, parang witness na ito ng ICC. Ang pinagtataka ko lang dito, mga kababayan, marami siyang statement na inutusan daw siya ng Pangulong Duterte, ng mga Duterte na magpatay para sa mga kanila, sa mga Duterte. So magpatay pag sinabing magpatay, killer ka. Pero natatandaan ko, in-interview to siya, investigation, tinanong siya kung ilan nang napapatay niya. Pero ang sinagot niya, wala pa daw siya napapatay. So paano naging killer ang isang tao na hindi pa nakakapatay? Mayroon ba killer na isang tao masasabi ng killer pero walang napapatay? So isa pa lang yun na parang hindi yung credibility niya. Bakit pinagsasayangan ito ng pansin? But ito ngayon ang problema, mga kababayan. Ito yung panoorin natin itong balita dahil nga itong abogado na si attorney, babae ito basahin ko lang si attorney Maria Cristina Conti. Ito siya is an assistant to a counsel for the International Criminal Court, and siya po ay Secretary General of the National Union of People's Lawyer. So ito po siya nag-aabogado doon sa mga biktima daw ng war on drugs, na mga pinatay na member ng family nung ang tumatay yung abogado. Napapanood natin to sa investigasyon sa Kongreso. Ngayon, mga kaibigan, bakit nag-aalala ito si attorney, itong grupo nung maka-ICC, na lahat na lang ng buhay siguro nila, puro ICC na lang ang inisip para sa mga Duterte. Nag-aalala sila dahil si Pangulong Duterte daw ay baka protected ng US. Alam niyo bakit? Ito po yung nag-propose sila ng bill na an act to impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the United States and its allies. Now, mga kababayan, ito po yung pinag-aalala nila dahil once ito, nagpaplano kasi ang Trump administration na isanksyon ang ICC gamit itong proposed bill na ito yung anong number ng bill na ito. Ayan. Ito, mga kaibigan, ito yung US House of Congress proposed bill na number HR number 23. So ito po ay siguro na-file ito noong January 9, 2025 na naglalayon ng Trump administration na isanksyon ang ICC na anumang gawin nila sa mga kaibigan ng US na mga protected na mga tao or kaibigan or kaalyado ng US ay hindi nila ito i-allow dahil ang nakalagay dito sa act na ito is an act to impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the United States and its allies. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, mga kababayan, itong bill na ito ay siguro, aking tansya lang, ay nag-umpisa ito doon nag-ugat ito doon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil nag-issue ang ICC ng warrant of arrest kay Prime Minister at gustong arestuhin ng ICC. So balikan po natin ito yung bill na kung sakali ito ma-approve at maisa katuparan itong proposed bill na ito. This bill is an act to impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate. So, pag-investigate doon sa mga protektadong tao ng US. So, katulad ni Pangulong Duterte na siguro kaibigan ni Trump, alam naman natin yan, ni President Trump, si Benjamin Netanyahu na matalik na kaibigan din ng US. So, ito yung malinaw dito, kung sakali ito maging effective itong batas na ito, engage in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person. So, any protected person, yun yung tanong ng mga maka-ICC dyan, sila Attorney Conti, na baka daw si Pangulong Duterte ay isa sa protected.
which is given na yan. Dahil nga, alam nyo, bilib nga si Pangulong Trump kung nung dati pa siyang presidente si Trump before, bilib na bilib sa ginawa kay Pangulong Duterte. So, may tendency na ma-under si Pangulong Duterte dito sa bill na ito, protected person of the United States. So, alam naman natin, kaibigan tayo ng United States, kalyado tayo. So, yun mga kaibigan, dahil si Trump ay mag-assume na sa kanyang office bilang presidente, manunumpa na siya sa January 20. So, expect tayo this week, darating na week, 13. Mag-uumpisa na pagbalik ang regular session ng Congress. Ayan na. Pag-uusapan dyan yung impeachment. Yung impeachment ni VP Sara. Isa rin yan sa kanilang pinagsasayangan ng panahon. Dahil hindi lang isa, alam naman natin yun, hindi lang isa na impeachment complaint ang i-file. 3, mayroon pang pang-4, so malalaman natin bukas. At mga kababayan, ito yung kabang-abang this week kasi nga, kahit sila, si Secretary General nagsabi nga nung nakaraan na wait and see sila. Dahil nga doon, nag-obserba sila sa mangyayari bukas sa rally. So, meaning, nakikiramdam tayo lahat, Nakikiramdam tayo lahat. Dahil ang Congress nakikiramdam sa mga Pilipino. Ang sentimento ng mga Pilipino rin nakikiramdam sa kanila. Alam niyo bakit nakikiramdam tayo sa kanila? Dahil once pinagpatuloy nila yung impeachment na yan, na alam naman natin na nagpupursige lang ng impeachment na yung mga makakaliwang grupo, di ba? Yung mga makabayan black, yung anak bayan, di ba? Puro mga makakaliwang grupo. So pag pinamuran nila yon, kaysa sa boses ng sentimento ng taong bayan, doon sila nagkakamali. Kumbaga parang naghanap sila, nagdampot sila ng bato na pamukmuk sa kanilang ulo. So, kasi ang mga Pilipino ngayon, kahit sa social media, ang hirap na paniwalaan yung mga binabalita ngayon. Mga mind conditioning, ayaw ko na lang mag-identify, pero mahalata mo doon, puro mind conditioning na lang ang binabalita ng gobyerno sa atin, di ba? So, yun mga kababayan, at bukas, mag-aabang po tayo dito sa darating na gaganapin na peace rally ng Iglesia ni Cristo at suportado po ito ng maraming simbahan ng mga Christian, ng mga born again, lalo na sa grupo ni Pastor Kibuloy, yung KOGC. So, how much more kung magsabay-sabay itong KOGC at sa INC. So, yun, isang sinyalis ito, isang warning sa gobyerno at sa ating mga corrupt na official ng gobyerno, sa ating mga mambabatas na ilan dyan, na wala nang inisip na matino. Okay? So, warning ito dahil nga dito, nag-umpisa na ang taong bayan magsalita. So, marami pa tayong pag-uusapan pero dito lang muna tayo at patuloy tayo magdasal sa ating bansa na nawa ang Panginoon ang mag-control o mag-interfere sa kalagayan ng ating bansa. Dahil alam naman natin na minsan na naiisip natin na di natin maiwasan maisip na kadalasan ang may mga sitwasyon na ang tama nagiging mali at ang mali nagiging tama. Abogado pinakukulong ng kriminal. Saan ka nakakita niyan? Abogado, matinong abogado, walang ginawang kabalbalan sa gobyerno, walang pagnanakaw na ginawa, hindi kriminal, pinakulong ng isang criminal, convicted criminal, So, nandiyan, nangyayari yan. General, matinong general, nagserbisyo ng tapat sa taong bayan sa Pilipinas, ipapakulong lang ng isang dating makakaliwa, dating rebelde. So, dapat nga baliktarin yan na yun yung panawagan doon sa nakaraang video na in-upload ko na dapat i-declassified itong background ng pagkatao ni Congressman Paduano. Dahil nakikita natin na parang ang Congress ngayon ay pinamamahayan na ng mga makakaliwa. Wala na tayo. Wala na tayong maasahan sa Congress na sa nakikita natin ngayon. Andun na, mga kaliwaan na yung nagmamanipula dyan sa Congress. Hindi na nakakatuwa mga kababayan, isa rin akong Pilipino at isa rin akong nagre-react nito kasi parang nagugulat na ako ngayon na yung mga tao dati na mga
kalaban ng gobyerno, yun na ngayon ang nakaupo sa Congress at yan na ngayon ang nagmamando ng Congress. Tingnan mo yung impeachment. Sino nagmamando? Makakaliwa. Oh, anong ginagawa ng gobyerno natin, ng mga kasundalan, ng mga pulis? Wala, di ba? Pinapakulong ng mga general. Pinapakulong na ang mga abogado. Di ba? Sino nagpapakulong? Hindi mga abogado yun. At hindi rin yung mga ano, ha? So, nakakalungkot mga kaibigan. But anyway, salamat sa inyong panonood. At pasensya na po kayo sa background ngayon ng aking video kasi nga andito ako ngayon sa lugar na maulan, malakas ang ulan dito. At salamat sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe po kayo para tawag nito, ma-update kayo sa mga susunod pang i-upload ko mga video. Maraming salamat.